Good day and happiness life mga ka-life change. So for today's video, meron tayong gagawin. I-explore natin ang tinatawag nating buhay ng isang OFW. Paano nga ba talaga namumuhay ang isang OFW? Una sa lahat, alam naman natin na ang OFW, nag-iisa lang yan sa buhay. Umalis siya na nag-iisa, so namumuhay siyang mag-isa. Yung sitwasyon ko, mapalad na yung naka-leave out ka. Kasi usually, ang mga OFW nakatira sa kumpanya. Meron pa bahay ang company. Pero pag ikaw naman ay pinalad, nagkakaroon tayo ng tinatawag na leave out. So, ikaw yung pipili ng bahay mo, tapos babayaran yon based doon sa allowance mo. So, kagaya ko, naka-leave out tayo. So, ito talaga ang buhay ng isang OFW na nasa medium siguro. Sabi ko kasi may tinatawag naman tayo na class A, B, and C. So siguro tayo ay nasa class B. Ala pa tayo sa class A ha, class B. Okay? So merong class C. Ibig sabihin noon, yung class C, yung mga nakatira sa company, naka-labor camp. Pagka class A naman, ito yung mga tinatawag natin na top management, yung mga manager position yung nakatira sa mas magagandang bahay. Yung class B siguro, yung mga ganito, typical, di ba? So, ipapakita ko sa inyo ang buhay namin. So, ganito lang yan guys ha. Pag umaga, gigising tayo. Okay? So, from pagkagising natin sa umaga. So, eto, pagkagising natin, liligpitin natin yung pinaghigaan natin, of course. Number 1. Ligpit tayo ng pinaghigaan natin. Medyo maliit lang naman yung kwarto. So, maliit lang na ligpitan to. Yan. So, tiklopin yung ginamit ng kumot, unan, ligpit-ligpit. Leave out nga, wala maglilinis ng bahay mo kundi ikaw. Arrange ng konti, walis-walis, map-map, punas-punas, hugas ng pinggan. Yan yung una nating mga ginagawa. Next thing is habang nandito tayo sa ating bahay, syempre, kung may internet tayo guys, so naka-open na yung system natin para sa ating mga live stream, sa ating mga YouTube channel, para at least kahit pa paano tumatakbo yung oras natin, nakakadagdag ng views, nakakadagdag ng watch hours. So, may tendency na magkaroon tayo ng tinatawag na extra income sa mga ganyang bagay. So, parte ng isang OFW nowadays. Alam nyo ba na trivia, maraming OFW ang kumikita sa multimedia kasi meron na sila tinatawag na extra source of income. Ito yung FB Reels, saka yung YouTube, TikTok at everything na pwedeng pagkakitaan sa application lang, di ba? So nagsisipag sila, so nagkakaroon sila ng extra money. At take note, maraming yumaman dyan ha. Marami ako nakita mga OFW talagang todo ang mga diskarte sa multimedia. Bakit kamo? Kasi kamo sa ibang bansa, mataas ang matulin pala ang internet, di ba? 5G, saan ka pa, di ba? Another thing na gagawin natin pagkagising sa umaga, ito yung tinatawag na reality ng buhay ng isang OFW guys ha. So pagkagising mo, hindi mawawala syempre ang magkape. Pumunta ka sa kusina mo kasi nandito nga ako sa bahay ko, maliit lang yung bahay ko guys ha. So magkakape tayo, nagsaing na tayo sa rice cooker, nakapagluto na tayo ng ulam, tapos kanina nakainom na tayo ng kape. So yan yung mga una natin gagawin, magluto, okay? So magluto tayo, preparation para sa baon natin ngayong araw na ito. At take note guys, ang masaklap nito, yung ulam namin ngayong umaga is ulam pa namin mamayang gabi. So, para isang lutuan lang. Yung kanin natin kaninang umaga is kanin pa rin natin hanggang mamayang gabi. Okay? So, one time cooking lang tayo para at least hindi hassle. Alam nyo na, ganun talaga pagka nagtitipid ang isang OFW para lang mapadala sa Pilipinas ang magandang income. At least, kahit pa paano, kumakain naman kami dito, tapos mayroon naman kami mga provided na stocks. Eh, iba pa rin kasi talaga yung buhay sa Pilipinas. Dito kasi mas medyo okay pa yung pagbili ng pagkain. Mura-mura pa lang konti. Wala lang conversion ha. Pag kinonvert nyo, malaki talaga yung halaga. Pero pag walang conversion, okay lang ang pagkain dito. Mura pa din. Diba? So, after nyan, maghugas tayo ng mga pinggan. Ayan guys, oh. Hugas tayo ng pinggan. Magliligpit-ligpit lang ako ng konti. Katulad dito, nakasete yung hugasan natin, yung mga baunan natin, yung kanina, yung pinagkapihan ko. That's it. Tapos afterwards, buksan natin yung pintuan. Siyempre, hindi mawawala yung magwalis-walis ng bahay. So, magwawalis-walis ka, maliit lang naman ang bahay. So, kailangan mo itong gawin everyday. Ito yung routine.
After nito, guys, mamamalansya naman tayo ng ating isusuot. Pagka-plansya natin yan, siyempre, alas 8 ang alis natin dito, 8:30, 8 o'clock, ganun ang pasok ko. So, nakapaglinis na ako niyan. Okay? Yan. So, ganyan lang. Konti lang naman yung liligpitin mo kasi malinis naman yung bahay ko. Sa linis naman natin, hindi pa malinis ng todo. Yan, ganyan lang. Walis-walis. Okay, malinis na. Ayan, tapos yung basura, tatapon natin mamaya sa labas. Pagpasok natin mamaya, sama na natin itong basurahan doon sa trash can. Okay. That's it then. Bala natin ito. Ayan. So after nyan, ayan. So nakaligpit na tayo ng konti. Ang gagawin natin, magmumuni-muni tayo. Tatambay-tambay, tatanga-tanga ng konti. Mag-iisip tayo ng wari-wari, may mga pinagpaplanuhan tayong gagawin natin. Sa loob-loob ko lang, namamahinga lang talaga tayo. So, ito yung buhay ng OFW, diba? Sabi ko nga sa inyo, pagpasok natin mamaya, magtatrabaho tayo. Pag uwi natin, so mamamahinga, kakain lang ng mga natirang pagkain kanina. So, matutulog. After nun, papasok uli bukas. So, ganun lang yung routine ng isang OFW. Mahirap kasi nag-iisa ka, malungkot kasi wala ka sa family mo. Pero nowadays, hindi na ganun ka todo yung lungkot eh. Alam niyo kung bakit? Kasi meron na tayong multimedia. Nakikita na natin yung family natin sa youth, sa webcam. Na talaga naman na parang nasa Pilipinas ka rin. Nakikita mo yung mga ginagawa nila, nakikita mo yung itsura ng bahay mo, nakikita mo yung itsura nila, nakikita mo yung mga activities sa Pilipinas because of the multimedia. So malaking tulong ang multimedia na to sa mga OFW na malayo sa kanilang pamilya. Kumbaga, physically malayo tayo, but mentally present tayo sa kanila. Diba? So, malaking maidudulot din yan. Pero mag-ingat din tayo dahil marami rin nasisirang pamilya lang dahil sa multimedia. Diba? Yung mga issues, yung mga na nagkakaroon ng problema. So, kailangan gamitin natin ito ng mahusay na paraan. Okay? So, sa lahat pala ng bago sa aking channel, if you are new to my channel, my name is Leonardo Pulintan, your host here at Life Change OFW Journey. Please do subscribe at Life Change OFW Journey. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dahil hanggang ngayon tayo ay tumataas ang views. Mabagal pero it's okay. Kasi libangan lang naman natin ito, diba? Kasi meron naman tayong corporate world. Pero, yung libangan na to, mayroong faida o mayroong benefits. Kaya naman, tinututukan natin dahil saan ka pa, hindi na pinupulot ang pera ngayon, pinaghihirapan. So if I were you, paghirapan mo rin ang pera, hindi yung tipong everyday is nakatulala ka niya sa kwarto mo, yung wala kang ginagawa, kilos-kilos para magkaroon ng solusyon ng iyong pangarap. Okay? God bless and happiness life. Bye-bye. See you for the next video.